Bilang alaala ng aking pangako, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang simbolo ng walang hanggang pagmamahal na iaalay ko sa iyo. Bilang tanda ng ating pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Sinusuot ko sa iyo ang singsing na ito, simbolo ng ating hindi masisirang ugnayan. Tanggapin mo ito bilang asawa at kabiyak ng buhay ko. Bilang alaala ng aking pangako, ibinibigay ko ang singsing na ito bilang simbolo ng walang hanggang pagmamahal na iaalay ko sa iyo, bilang tanda ng ating pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Isinusuot ko sa iyo ang singsing na ito, simbolo ng ating hindi masisirang ugnayan. Tanggapin mo ito bilang asawa at kabiyak ng buhay ko. So, RB at Katrina, gaya ng binanggit ko kanina, kung hindi ang Diyos ang sentro, si Kristo ang sentro ng buhay nyo, ang buhay ay walang halaga o walang kabuluhan. Ang salita na yan, ang Biblia, ang siyang magiging manual ninyo sa buhay, sa inyong pag-aasawa. BIBLE. Sabi ng iba, basic instruction before leaving the earth. Kaya maraming nasisirang mag-aasawa, magkatipan, dahil walang panuntunan at walang gabay mula sa salita ng Diyos. Ngayon, nais kong sundan ninyo ang aking sasabihin. Okay. Kinikilala namin na ang kasulatan, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kami ay lubos na magtitiwala sa anumang nakasulat dito. Sa tulong ng Diyos, maingat namin susundin ang anuman nakasaad sa aklat na ito. So yung point po, yung aras, so, lagi natin sinisimbolo ito mula para sa pagpapala ng Diyos. Tama ba? So, RB, mamaya may babanggitin ka kay Katrina. Pero bago yan, nais kong ipaalam sa inyo, sabi ni Santiago sa 1:17 ng Santiago, lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay mula sa langit o sa Ama na lumikha ng panglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago. At lahat ng inyong mga pangangailangan, lagi niyong kikilalanin na sa Diyos ito nagmula. Siya ang magsusupply o magtutustos ng lahat ng inyong pangangailangan. Ang sabi ng Biblia, unahin siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ng Mateo 6:33. Kaya RB, mula sa iyong puso, habang hawak mo ang aras nito, banggitin mo ang sasabihin ko para kay Katrina. Katrina,
Katrina, tanggapin mo tanggapin mo ang mga aras na ito. ang mga aras na ito. Ito ay tanda Ito ay tanda ng pangangalagang gagawin ko ng pangangalagang gagawin ko para sa iyo para sa iyo upang hindi tayo magkulang upang hindi tayo sa magkulang anumang pangangailangan sa anumang pangangailangan ng ating magiging tahanan. ng ating magiging tahanan. So, Kat, panggitin mo. RB, RB, tinatanggap ko tinatanggap ko ang aras na ito ang aras na ito bilang pagpapala bilang pagpapala na mula sa Diyos na mula sa Diyos na padadaluin sa iyo. na padadaluyin sa iyo at sa atin. Sige po, sabayan niyo ako sa pananalangin. Panginoon, Panginoon, salamat po salamat po sa mga pagpapala sa mga pagpapala na na patuloy niyong pinagkakaloob. Kami po nangangako Ay nangangako na magiging mabuting katiwala na magiging mabuting katiwala ay binibigay ng pagpapala sa mga binibigay mong pagpapala ayon sa biyaya mo ayon sa biyaya mo tulong sa amin. at tulong sa amin. Ibabalik namin Ibabalik namin ang nararapat sa iyo. ang nararapat sa iyo. Pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat. Babae na. Pwede na kayo maupo. Sige po, pakihanda ang veil at saka ang cord o ang lambog at ang bigkis. Sige po, pakikabit sa mag-asawa. Habang ikinakabit ang veil at ang cord, RB at Katrina, ang belo ay simbolo ng dalawang bagay. Una, ito ay pagpapasakop at otoridad o authority. Sa babae, ang mensahe ay pagpapasakop, kaya naman tinatakpan ng belo ang ulo ng babae. Sa lalaki ay ang otoridad o authority. Ang mensahe nito, kaya naman nakalagay sa belo o ang belo sa kanyang mga balikat. Ito ay sinasabi ni Pablo, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng babae. Ang ulo sa asawang babae. Pangalawa, ito ay simbolo ng pagpapakabanal. Ito ay puti, yan ay puti na siyang kulay ng kadalisayan. Ang pag-aasawa ay banal at marangal, gaya ng sinabi ko kanina. Sa mga tuwid, dapat itong pangalagaan upang maging walang kapintasan. Ganun din naman yung cord na nakalagay sa inyo ay simbolo ng pagkakaisa. Ito ay nakatali o nakabigkis sa inyong dalawa. Ito ay isang paalala na sa pag-aasawa ng dalawang magkahiwalay na buhay, sila ay nagiging isa, hindi na dalawa kundi isa sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Ang kordon ay karaniwang may 3 hibla. May 3 hibla yan, kordon na yan. Ang kordon sa hibla na yan, yan ang nagpapatibay. Ang 3 hibla na yan ay kumakatawan sa Diyos, kay RB at sa iyo, Katrina. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang kalakasan ng inyong pag-aasawa. So nais kong ipanalangin kayong dalawa. Panginoon, sa iyong harapan, ang dalawang ito ay tinatalaga ako. Ikaw ang Diyos na nag-ugnay sa kanila. Ayon sa kapangyarihan mo, ayon sa iyong panahon, ayon sa iyong kabutihan at biyaya, ang dalawa ay pinag-iisa mo. Si RB at si Katrina. Maraming salamat po, Panginoon, dahil nakikigalak ang kalangitan sa pagdiriwang na ito. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang may akda, ang may plano at layunin ng pag-aasawa para sa iyong kaluwalhatian. Ang mga nabanggit ng dalawang ito ay nakarating sa iyong trono at iyong pagaganapin. Patitibayin mo ang kanilang pag-ibig sa isa't isa.
Bibigyan mo sila ng lakas, ng karunungan, upang ang kanilang pag-aasawa ay maging matibay, maging matagumpay, at maging masaya. Ayon sa tulong ng iyong banal na Espiritu, aking idinadalangin ang iyong basbas na mula ngayon hanggang sa araw, sa bawat araw, Panginoon, ang gabay mo, ang protection mo, ang siyang mamalagi sa kanila. Pagpalain mo po sila. So, sa mga magulang po, pwede bang tumayo ang magulang ni RB at ni Katrina? Sa tatlong bagay lang po ang masasabi ko ngayon sa inyo bilang mga magulang ng dalawang ito. Huwag ko kayong malungkot kasi hindi kayo nabawasan kundi nadagdagan at madadagdagan pa. Pangalawa, huwag ko kayong mag-alala, kaya na po nila. Kaya na nilang mabuhay nang minsan walang gabay sa atin. Nandiyan po kayo para mag-advise kapag mayroong minsang sigalot o conflict sa kanila. Huwag ko kayo mag-alala dahil sa ginawa ninyo sa buhay nila na ito po yung bunga, sila ay matagumpay. Mula sa kanilang pagkabata hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa sila ay lumalaki, ang inyong kalinga, ang inyong pagbabantay, ang inyong pagtsatsaga, pagpapasensya, malawak na pag-unawa at malawak, malalim na pag-ibig sa kanila, ang bunga ay ang tagumpay na meron po sila ngayon. Congratulations po sa inyo, mga magulang ni RV at ni Katrina. Sige po, pwede bang palakpakan po natin? Sige po, pwede na. Doon po sa mga ninong at ninang, pwede po bang tumayo? Marami po silang kakilala, pero kayo po pinili, ibig sabihin special po talaga kayo. Hindi dahil sa inyong ibibigay, kundi sa inyong panahon, importansya para sa kanila. Nais ko pong hilingin ang inyo pong pagiging available sa tuwing lalapit po sila sa inyo. Pwede po ba yun? Ang inyo pong pananalangin. Malayo man kayo sa kanila, pero ang kamay ng Diyos ang gagabay sa kanila sa pamamagitan po ng inyong pagsamo at pananalangin para sa kanila. Ngayon po, maging approachable po kayo sa kanila. Marahil minsan, kayo po ang kanilang pangalawang magulang. At inaasahan po nila sa kanilang pagpili sa inyo, may malaki kayong bahagi sa kanila. Pangangatawanan niyo po ba yan, mga ninong at ninang? Maraming salamat po. Sige po, pwede nyo talaga po. Doon po sa mga bisita ngayon, ito pong ginaganap nating kasalan ay mayroon pong epekto o significance para sa buhay na walang hanggan. Si Jesus po ay kinikilalang groom, lalaking ikakasal. Ang lahat ng mga nagtitiwala kay Kristo ay tinatawag na bride. Mapapawi po itong buhay nito. Malapit na siguro. Kung malayo pa, tiyak na tiyak na mapaparang po tayo dito at may pangalawang buhay. At ang sino mang nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang groom na tayo ang mga bride, sabi ng Biblia, ang sino man na sumasampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang picture po, pagdating ng Panginoong Kristo, dadagitin niya ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya at forever and ever and ever sa langit, magkakasama po tayo doon. Doon po sa mga nais na kumilala sa Panginoong Hesus, wala pong ibang kaligtasan sa silong ng langit, kundi ang Panginoong Hesus lang. Ito po ay picture ng ugnayan ng Diyos at ng tao at ng Diyos. Ngayon po, nais ko pong hilingin yung sand o yung buhangin.